50 na mga congressman po yung bumoto pabor dito po sa impeachment. Nakikita nyo po ba na itong ganitong klase ng botohan ay nagre-representa bilang representative sa boses ng taong bayan, attorney? Well, ito no, una ilagay ko muna sa tamang konteksto. Marami na ako nasalinan na impeachment proceedings nung ako'y congressman mula 1998 hanggang 2007. Naalala ko impeachment ni Merceditas Gutierrez, impeachment ni Añano Desierto, ito yung mga ombudsman impeachment ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos, impeachment ng Chief Justice Davide at ang kanyang mga Associate Justices ng Korte Suprema, at ang impeachment ni Presidente Arroyo. So lima ang nasalinan ko na impeachment proceedings dyan po sa Kamara. At sa lahat na impeachment na ito, makikita mo ang kamay ng Pangulo o ng executive branch ng gobyerno. Anong nangyayari dyan sa Kamara? Simple lang. Dumarating si Santa Claus at maraming regalo si Santa Claus. At ang mga pangangailangan ng congressman ay nasa sagot nila. Ano bang pangangailangan? Well, una, projects, releases, appointments. Minsan may cash pa nga ako naririnig. Yung mga kaibigan ko nagsasabi sa akin, may cash pa eh. So, nung araw madalas sabihin ko, huwag muna kayo magbigay, mababa pa yung offer. Hintayin nyo muna tumaas pa. Ganun Admar, MJ Hindi ko sinabi na nangyayari ngayon ito. Hindi ko naman sinabi na nagkakaroon ng Santos dyan sa Kamara de Representantes. Kasi nung araw, wala namang Santos dyan eh. At yun talaga, based sa aking eksperyensya. Sa 9 na taon, ako po'y congressman ng ika-5 distrito ng probinsya ng Iloilo. Opo. So, tingin nyo po yung mga pahayag, lalo na itong si Senadora Aimee, posible po, no? Meron siyang nabanggit noon na merong pagpe-pressure, merong mga cash considerations daw, meron pang proyekto, pondo considerations at yung OMB na considerations kasi baka kasuhan or hanapan ng butas. Maaring mangyari para ma-pressure ang isang kongresista para maboto pabor sa kung ano man ang gusto nila. Tama po yun, Admar, no? Ang pabor na maaring ibaba ng Malacanang sa Kamara de Representantes, present noon. Hindi ako naniniwala na absent ngayon. Present din yun. Opo. Dito muna sa pananaw nyo po sa nangyari pong investigasyon dyan po sa House Committee on Justice. Ganito po ba yung regular sa isang impeachment po, attorney? Ano bang assessment nyo po doon sa nangyari sa House Justice Committee? Well, itong assessment ko, no, one-sided affair. Bakit? Kasi hindi nakisali ang Vice President. So one-sided lang, narinig natin yung isang panig lang. O syempre, kung narinig mo yung isang panig, paulit-ulit, nalalaman mo na parang nagiging totoo. Yan ang nakukuha ng isang nasa impeachment proceedings dyan sa Committee on Justice kung hindi ka makisali. And I'm hoping, no, na si VP Sara Duterte ay makisali dito po sa impeachment court, dito sa Senado. Kailangan lang po So ano nakikita natin dito? Nakikita natin na siya po ay nang hindi siya sumali, yung side lamang ng mga nagbabato sa kanya ang nakikita natin. Opo. Attorney, di po ba ang sumisimbolo sa hostisya isang babae, nakahawak ng timbangan at nakapiring? Ito ba ay applicable din sa fiscal level pa lang bago sa mismong korte, considering ang mga nasa Kamara ay ang magiging fiscal po dito, halimbawa yung doon sa House Justice Committee. Napapansin natin mismo ang chairman parang kumbinsido na may kasalanan ng pangalawang Pangulo. Ganun po ba dapat ang paghimay? Parang sila na din ata ito yung mga napupuna na parang
sila pa yung nagpo-provide na naman, naghahanap ng mga ebidensya, hindi yung nagre-reklamo. At bar iba yung piskaliya, ha? Piskaliya is supposed to be, ano yan, ha? Walang pinapanigan yan. No? Tama ka, nakapiring na babae na humahawak ng scales, no? Pag dumating ang kaso sa judge, dapat impartial yung judge. Dito hindi impartial, ha? Bakit? Kasi ang mga kongresista ay umupo bilang kongresista dahil sa politika. Hinalalian sila eh. At since nagising tayo, ang presidente po, siya ang may control sa Kamara. Maaari ang Senado ay independent na executive branch of government. Pero yung Kamara, kontrolado po yan ng Pangulo. Isa lamang ang naalala ko na speaker, ha, na sa umpisa ay hindi kandidato ng Pangulo. Walang iba, si Manny Villar. Si Manny Villar sa umpisa, hindi siya malapit kay Erap. Later on na lang, na wala na magawa si Erap, na inadapt na rin siya. Pero ang punto, lahat na speaker, maski ang kasalukuyang speaker, hawak po ng Pangulo yan. Pero attorney, ito rin yung kanilang puna doon sa House Justice Committee pa lang. Tila nagiging impeachment court na yung klase, pero parang hybrid siya. Halimbawa, pinapayagan na maglabas na magsalita, may pinasumpina, pinatawag. Meron ding puna na kahit hindi daw bilong doon sa reklamo, pero pinapayagan pa rin, bawal naman tanungin, clarificatory lang. Pati yung sinasabing clarificatory lang dapat, parang hindi clarificatory din yung tanungan, or pag nagtanong ka, hindi ka rin pinapayagan, kinacrash out kasi daw sa impeachment court lang daw. Ito ba'y napansin mo rin po, attorney? Napansin ko yun, no? Ang napansin ko pa dito, siyempre, alam na natin na ang Justice Committee ay in favor ng merong probable cause na findings. Walang duda yun eh. In fact, bago dumating yung bago final yung apat na impeachment complaints laban kay VP Sara, alam na natin anong mangyayari. Ang mangyayari ay magkakaroon ng probable cause, no? At alam naman natin na ang committee report, no? Tatlo yun, committee report, House resolution, articles of impeachment, no? Tatlo yun. Alam naman natin na laban yun kay VP Sara eh. At alam naman natin na ang boto ng Kamara ay pabor, no? Sa committee report, House resolution, at saka articles of impeachment. Wala ko nakikita eh na hindi sila papabor doon. Bakit? Kasi ang boto nila ay boto para sa salvasyon nila. Remember, ito yung mga nagdumi sa imahe ng Kamara de Representantes bilang isang institusyon. Bakit? Sinabi ko na nagdumi. Ito yung mga yung 2022 up to 2025, 19 Congress yun. Yun ang kongreso ng mga kawatan. Sila yung umuthot sa pera ng bayan. At ang karamihan dyan sa kanila, except for a few ay gumamit ng perang ninuthot nila para bilhin ang boto ng taong bayan. So anong expected natin? Ang boto nila sa impeachment ay boto para salbarin ang sarili nila. Natatakot sila na pag umupo itong si VP Sara, mapakulong sila. Yan pong katotohanan. Sir, mayong gabi sa MJ ito. At para po sa mga nanonood ay board member pala si Attorney Rolex dyan po sa Iloilo incumbent. Sir, pag-usapan po natin ang inyo pong karanasan sa House of Representatives. Ano ang involvement? Ano yung pagka-evolve, sir? Anong kaibahan noong panahon mo at panahon ngayon sa paghawak sa pondo ng bayan? Alam mo, una, nung panahon ko ang pork barrel ay only 70 million pesos. 70 million pesos lamang. Divided into 20 million soft at 50 million hard. Yun lang yun. Noong 2013 po, si Greg Copelica ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema para declare ito unconstitutional. No? So, granted yun ng Korte Suprema. No? Nung panahon ko, yung allocation mo na 70 million ay pinipublish yun sa isang newspaper, no? Nationwide newspaper. So, nakikita mo yun. After 2013, wala ka nakikita. Kumano na, nagtago na
ang pork barrel. In fact, no, ang pangalan niya, hindi natin alam. Ang pangalan na allocables, lumabas lang po yan noong December.